Nag-announce na po si dating Senador Laila De Lima. Mahalagang announcement ito ka-coffee ha, kasi maraming speculation na tatakbo ito sa pagka-senador. Naglinaw na po si Laila De Lima, hindi po siya tatakbo bilang isang senador. Hindi ko alam kung totoo itong sinasabi niya ka-coffee, no? Kasi marami naman politiko, ganyan ang kanilang estilo. Hindi na kesyo, hindi na magtatakbo o ganyan, etc. etc. And then pagdating ng filing of candidacy, malalaman natin. Hindi ko alam kung totoo ito na sinasabi ni Laila De Lima na hindi na siya tatakbo sa 2025 elections. Ibig sabihin yan, kahit na anong posisyon yan, senador, mayor, party list, o kung ano man yan, basta sa 2025 elections, hindi siya tatakbo. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Nasa balita po ng Inquirer.net, former Senator Laila De Lima announced on Friday that she will not seek any public office in the 2025 elections. Paano na ang dilaw? Paano na ang lineup ng liberal? Actually, isa nga si De Lima sa kung tutuusin na may chance, no, if ever sa kampo ng Dilawan kung bubuuhin nila yung kanilang lineup. Pero wala na, nabuwasan sila diyan. Si Lenny hindi na rin tatakbo. 'Di ba? Dahil magme-mayor daw 'yan diyan sa Naga. O saan pa? Sino pa may iiwan diyan sa Dilaw? Baka Makabayan Black na kasi nakikipag-usap ng Makabayan Black eh. Makipag-alyansa sila diyan sa ano eh, sa mga liberal sa Dilawan eh. In an interview with Teleradyo, she said she is firm with her decision despite others encouraging her to run for a seat in the Senate again. Ang problema, narinig na natin yan eh. Na magbabago ka pag malapit ng filing, hindi ko alam ha. Pero marami pa po akong priorities, marami pa po akong inaasikaso sa buhay ko. Tumutulong po ako sa mga advokasya, tumutulong po ako sa partido, sa Liberal Party at sa kanyang sectoral wing na mamamayang liberal, she said. Parang kasi sira kasi yung imahe ng liberal eh, kaya kailangan nilang new branding, 'di ba? Image campaign ulit ito eh para mapabalik eh, gumanda yung kanilang kalagayan eh. Kasi negatibo talaga, nawasak ni Digong yan eh, yung mga liberal eh. Before De Lima announced her plans for the 2025 election, Senator Risa Ontiveros and Senate President Francis Escudero both hoped that she would run again as senator. Kasi ang pwede naman kasing narrative dyan ka-coffee. Pagdating na yung filing ng candidacy, mabilis lang naman bawiin yung statement niya, di ba? Kung ang statement niya, hindi na ako tatakbo ngayon. Pagdating ng filing of candidacy, pagdating ng October, napakadali lang magpa-interview na nadala ako, kailangan kong pakinggan yung panawagan ng publiko, panawagan ng taong bayan na tumakbo ako para sa bayan. O yan. Yan ay mga templated responses eh. Wala akong nagawa. Ayan. Pinagbigyan ko ang kahilingan ng taong bayan. Yan, napakabilis lang gawin sa press conference yan. So ngayon, hindi siya tatakbo. Sa politics kasi, ang style dyan, kapag medyo may lakas-lakas ka ng bahagyan at nag-announce ka, mababash ka agad eh. Diba? Babash ka agad, ayaw nila yan. Pero kung hindi ka naman masyadong sikat, taga-announce na yan. Diba? O si Castro, hindi naman nababash kasi matagal nang nababash, no? Kahit nag-announce siya. Hindi naman pumapasok sa, ano, sa survey. Before De Lima announced her plans for the 2025 elections, sabi nga ni Ontiveros at ni Escudero, sana tumakbo, no? The former senator sought re-election in 2022 national elections but failed to secure a seat. Or baka naman, alanganin dahil medyo mababa eh. Oh, kailangan din ng resources dyan. Kailangan mo ng manpower dyan eh. Following the recent 2025 senatorial survey of Octa, De Lima, spokesperson of Liberal Party, said the party's opposition bets still have an uphill battle in the upcoming midterm elections. In short, mukhang mahihirap-hirapan itong Liberal Party makapwesto dahil medyo yung numbers nila eh mababa, no? It's really frustrating na we are offering really very qualified candidates. We are offering competent ones, truly intelligent, hardworking with good track record and the character. The integrity is intact. But you know, medyo uphill pa ang laban, at least based on the surveys, sabi ni De Lima. Iyon ang reality ng elections sa Pilipinas. No? Furthermore, De Lima said there is still no final announcement on the official slate of the opposition for the senatorial slate. Hindi pa tapos eh. Fina-finalize pa nila yan eh kasi kinakailangan nila ka-coughing palakasin talaga ang kanilang lineup. Dahil kung hindi, hindi sila lulusot dyan, ka-coffee. Mahirapan sila makakuha dyan kahit isang pwesto lang kapag hindi matibay-tibay yung lineup nila dyan. Eh, so far, wala pa eh. Walang matibay-tibay pa dyan eh, na nakukuha sila dyan kasi damay-damay din yan eh. Pinky MA, malamang busy si De Lima sa ibang gagawin niyang paghahanda. Feeling ko, ang pinaghahandaan niya, yung kaso niya
Yung kasong isasampa niya kay Tatay Digong. Feeling ko feeling ko yan ang sinusolidify niya. Baka naka-focus siya sa paghain ng ikakaso kay Digong. Yun, exactly, Ma'am Nilda Galvez. Para sa nang naiisip eh. Baby Alicia, sorry, di kita nakita, sabi ni Ma'am Carclea. Yeah, shoutout sa iyo, Baby Alicia. Na, yan, napansin na ni Ma'am Carclea. No? Kay Paeng Chu, shoutout din daw po sa inyo. Edwin Este Ka-Coffee, bababa pa kaya presyo ng bigas. Ako, naniniwala ako bababa pa. Itong trial na to na 29, gagawing year long na yan, Ka-Coffee. No? Tataas pa yan, bababa pa yan kasi tataas yung production. Bababa yung presyo ng bigas once na tumaas na ang production. Kasi naglalatag pa lang eh. Naglalatag ng machineries eh, para mapababa yung production cost eh. Bababa pa yan. Maghintay lang po tayo. Pinky MA, parang ganun na nga, Ka-Coffee. Yan, nakakainis nga ang mga daming artista na kakandidato, sabi ni Barbara Castro. Hindi rin naman masyadong binibili yung mga artista. Yes, may mga nakalulusot, pero maliit na porsyento lang din naman. Yun lang, nagna-number 1, Robin Padilla, no? Puro lang kayo kaso, wala namang kwenta, mga EEPAL, sabi ni Diana Zamora. Leona Tihada, sana walang makalusot sa mga kalaban ng admin. No? Yan ang importante. Kasi pag lumusot yung mga yan, ako, wala mangyayari sa atin. Imbes na umunlad tayo, hindi tayo asenso dyan. Kasi puro kontra. Kontra ng kontra, tutol ng tutol. Yan ang gagawin ng mga taong yan, Ka-Coffee. Jackie Brito. So, good evening po sa inyo, Jackie Brito. Shoutout po sa inyo kay Biradams Arsiaga. Kahit po dito sa Italia, napakataas ng bilihin. Oh, mahal talaga dyan, Ka-Coffee. No? Ayan, Ma'am Baby Alicia. Good evening, Ma'am Carclea daw. Reyna Barona Dolera, shoutout po, nakikinig po sa atin. Kay Kayla Lamuas, shoutout din, nakikinig din po dyan sa Facebook. Kaya a-attend si Sara Sasona kasi may balak, kaya hindi daw attend kasi may balak na maisog. Dako, kapag dumalo siya sa maisog, yari siya. Di ba? Pinakita niya talaga, yan ay confirmation ng totoo niyang ugali kapag pumunta dyan sa maisog. Kasi di ba, so na yun eh, isang beses lang sa isang taon yan eh, responsibility mo dumalo dyan. Yet, ayaw mo, di ba, hindi ka pupunta. Eh, kakaiba naman yan. O siya yung mga nasa Facebook natin, Ka-Coffee, pasuyo na lang pa-like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, click lang po ng subscribe. Ako yung magpapaalam na sa inyo, Ka-Coffee, since it's Friday, July 19, 2024 para ma-enjoy nyo rin ang inyong weekend. So, para baka may gagawin kayo dyan, yan, masimulan nyo na. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Bukas kita-kits lang ulit tayo, Ka-Coffee. Tuwing alas 10 ang ating live stream, Ka-Coffee alas 10 po ng gabi, Philippine time. Alright, good night everyone. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.